Sa buong buhay ni Duchess, bihirang mawalan siya ng sasabihin. Kwento nga ng kanyang inang si Reyna Yelena Garces Townsend. Kahit noong hindi pa siya nakakapagsalita ng diretsyo, na ipararating na niya ang mga umpinyo niya sa buhay sa pamamagitan ng malakas at paiba-ibang tono ng pag-iyak niya. At nang matuto siyang magsalita, kapag tutulog lang siya natatahimik. Kaya naman kahit monosyllabic lang ang tugon ni Blue sa mga tanong niya, nakaya pa rin niyang dalhin ang masinsinang diskusyon nila habang naghahapunan sa dining hall ng barko. Hanggang ngayon ilang buwan na rin ang lumipas ay sinusundan pa rin niya ito. I'm really glad you finally decided to take the job I'm offering you. Matamis ang ngiting sabi niya rito. Nakaarko ang mga kilay na tiningnan siya nito. Inilapag ang hawak na steak knife sa gilid ng simot na simot nitong plato. Yeah, I figured you'd still follow me to hell if I try to hide there. There's just no escaping you. You're one persistent little lady, aren't you? He drawled in that sexy low tone of his. Nagkibit balikat lang siya bilang sagot. Saglit na yumuko siya upang bigyan ang sarili ng kaunting oras para ibalik sa normal ang tibok ng puso niya. Nagpapalpitate na naman kasi iyon. Hindi na niya mabilang kung pang ilang beses nang nangyari iyon mula nang buntutan niya ito at pilit kumbinsihing tanggapin na nito ang trabaho. Sa Mexico, hindi pa ganoon kalubha ang hindi normal na tibok ng puso niya. Pero nang makarating sila sa Brazil, pinangangapusan na siya ng hininga sa bilis ng pagtibok niyon. Sa palagay niya, may nakuha siyang virus mula rito noong nasa Mexico sila. Nagsimula lang kasi ang eratikong tibok ng puso niya nang maagap na buhatin siya nito upang maiwas sa rattlesnake na hindi niya namalayang natutulog sa ilalim ng sasakyang nirentahan niya upang sundan ito. So, what made you decide to become a private investigator? Boston told me you used to be a cop before. You became one of his detectives 2 years ago. Were you a good cop or a bad cop? Is that why you left the force? Kapagkuwan ay sunod-sunod na tanong niya rito. Kung may male version siya, iyon ay ang amo nitong si Boston Manning. Sa daldal ng Anglo-Chinese na lalaking may-ari ng isa sa pinakamahusay na security at detective agencies sa mundo. Nagmistula siyang pipi kumpara kay Boston. Sa pagsasalaysay kasi nito, halos nalaman na niya ang buong past, present, and future ni Blue Chandler. Dahil din dito mas tumibay ang paniniwala niyang nagawa niya ang hindi nagawa ng daan-daan ng taong inupahan ng mga magulang niya. Nahanap niya si Royal Blue. Ayon kay Boston, dating miyembro ng New York Police Department ang 3-year-old na si Bradford Blue Garcia Chandler. Umalis daw ito mula sa serbisyo nang mapatay ang partner nito sa gitna ng isang misyon dahil sa pagtatraidor ng isang kasamahan ng mga ito. Boy is a natural-born loner. Roy was the only one he let close to him. Roy was like a brother to him. They came from an orphanage in Texas. Grew up in a various foster homes, lived on the streets in their teens, and entered the force at the same time. Roy and Roy's wife, Kenda, and their 2 kids were his only family. When Roy died 2 years ago, I guess he lost his idealistic view about his job. So he left. Iyon ang kwento ni Boston sa kanya pagkatapos. Niyang sabihin ditong si Blue ang gusto niyang humawak ng kaso niya. Hayag sa anyo nito ang pag-aalinlangan sa pasya niya. Sinabi rin kasi niyang gusto niyang sumama sa detective na kukunin niya habang tinitrace ang taong ipahapahanap niya. Sabi nito, hindi raw iyon practical. Bukod pa sa malabong pumayag si Blue na bumuntot siya rito habang nagtatrabaho ito, iyon ay kung mapapapayag niya si Blue na kunin ang trabaho. Don't get me wrong, Miss Townsend. Blue is a decent guy on his good days. But these days, they all seem to be bad ones for him. 7 days out of a week, he's plastered. He seldom comes to work and even when he does, he follows up most of the cases he's handling. Iyon ang rason kung bakit kusa na siyang nagbitiw sa trabaho niya rito sa agency.
Alam niyang hindi nagagawa ng maayos ang mga kasong hawak niya. He never wanted to take this job in the first place. I just played on his cup instinct because the case we had a year ago needed someone with his background. Hindi niya tatanggapin ang trabahong inaalok mo. Ibinigay na niya ang resignation niya kanina lang sa kabila ng pagtutol ko at pangungumbinsi sa kanya. He's got major issues to deal with in his life right now. Miss Townsend, hindi pa nga niya natatanggap ang nangyari kay Roy ay binulugan naman siya ngayon ng balitang nagpakasal ang asawa ni Roy sa taong responsable sa pagkamatay nito. Hindi mo rin siya pwedeng suhulan ng pera dahil sa pagkakaalam ko, ilang taon ang nakakaraan ay nahanap siya ng abogado ng lolo niya sa ama at pinamanahan siya nito ng malaking halaga. And if by some odd twist, he did take the job you're offering, he won't let you come with him. It's always his way or hell's way. Matamis na ngiti ang itinugon niya rito. Obviously, nais nitong sa ahensya nito niya ibigay ang trabaho. At hindi mangyayari iyon kung igigiit niyang si Blue Chandler ang gusto niyang kuning private investigator. Perfect! Because for me, it's always bloody hell's way or bloody hell's way. I'm sure we'll get along. Napukaw ang tinig ni Blue ng pagbabalik tanaw niya. Napatingin siya rito. Are you going to eat that? Itinuro nito ang nalalabing grilled shrimp sa plato niya. Sahog iyon sa in-order niyang seafood pasta. Lahat ng pwedeng nguyain ay maaari niyang ipasok sa bibig niya at kainin. Sabi nga ng kapatid niyang si Prince, para raw vacuum ang tiyan niya. Pero oras na hainan siya ng hipon o sugpo, mas pipiliin niyang magpakagutom kaysa kainin iyon. Yuck, no! I hate shrimp! Gusot ang ilong na sabi niya. Why? Do you want it? No, but it means you're through eating. We could leave now. Tugon nito na agad nang tumayo. Ni hindi nito hinintay na makatayo siya. Basta na lang tumalikod ito at humakbang patungo sa double door ng dining hall. Dali-dali siyang sumunod dito. Wait! Wait for me, will you? Humihingal na sabi niya nang makaagapay rito. Mabuti na lang at pinalitan na niya ng 3-inch heeled peep-toe pumps ang kaninang suot niyang 5-inch pointy stilettos. Sa bilis nitong lumakad, malamang na magkakandasubsob na siya sa pagsabay rito. Do you really think we'll find Royal in that address written in the package? I hope we do because if we don't, you'll be wasting the money I'm going to pay you. And for your information, I still think $10,000 a day is way too much to pay you. It's not as if I'm asking you to look for this person in outer space. Lady, my standard rate is $2,500 a day. The additional $7,500 is an incentive for me, not to wring your neck. You annoy the hell out of me. Umawang ang bibig niya sa panggigilalas. Naningkit ang kanyang mga mata. Ha? And you annoy me too. In fact, you're the most annoying, infuriating. Blanco ang mga matang ni Yukosha nito. Even her 3-inch heels, he still towered over her. Baba lang nito ang abot ng tuktok ng ulo niya. Do you think you could keep your mouth shut just for a couple of minutes? You haven't stopped talking ever since this morning. Don't you get tired? Malumanay ang boses nito. Ngunit hindi maitatago na unti-unti nang nauubos ang pasensya nito. Inimusan niya ito. Akala siguro nito ay tatalab sa kanya ang pagkapikon nito. Mas pikon pa rito ang kapatid niyang si Prince kaya sanay na siyang umiwas sa kapahamakan sakaling masagad ang pasensya nito. Isa pa, inuupahan niya ang bawat oras nito. Malumanay ang boses nito ngunit hindi maitatago na unti-unti nang nauubos ang pasensya nito. Inimusan niya ito. Akala siguro nito ay tatalab sa kanya ang pagkapikon nito. Mas pikon pa rito ang kapatid niyang si Prince kaya sanay na siyang umiwas sa kapahamakan sakaling masagad ang pasensya nito. Isa pa, inuupahan niya ang bawat oras nito. Palibhasa alam nitong desperado siyang makuha ang serbisyo nito kaya hindi lang nito tinitrifle ang fee nito kundi 4 na beses pang itinaas niyon. Hindi pa kasama roon ang expenses nito. At sa nakikita niyang appetite nito na daig pa ang kanya,
Malamang na maubos ang trust fund at ipon niya sa bangko. But then again, he was going to inherit the bulk of the Townsend's wealth kaya sa tingin niya mababawi rin siguro niya iyon dito. I'll meet you at the upper deck tomorrow. 8 sharp. We'll get off this ship and I'll take the first plane bound for the States. The address of that old woman is in Fort Worth, Texas. I'll head straight there. Teka, wait, what about me? I told you I'm coming with you. We'll both go to the States. That's the agreement. Protesta niya. Mahigpit na nahiwakan niya ang braso nito para pigilan ito ng akmang tatalikod na ito upang magtungo sa KB nito. I never agreed on that ludicrous condition you made, lady. I work alone. Shimmy your butt back to your fancy house and just wait for my report. Naniningkit ang mga matang pinamahiwangan niya ito. No, I'm coming with you. Mariing pahayag niya na sinabayan pa niya ng malakas na pagpadyak ng paa sa sahig ng barko. Bubuka pa sana ang bibig niya upang ipaalam dito siya ang masusunod dahil siya ang amo sa kanilang dalawa nang bigla siyang mapasubsob dito. The ship heaved alarmingly. May ilang pasaherong naroon din sa dining hall ang napasigaw sa takot. Guilty na napayuko siya sa ipinadyak na paa. Ganoon ba siya kalakas para mapagiwang ang barko? What was that? Bulalas ni Blue. Nanatiling nakahawak ito sa mga braso niya habang iginagala ang mga mata sa paligid nila. Hindi na siya nakasagot dahil kasabay ng pagtunog ng alarm ng barko, ang marahas na pagbukas ng double door ng dining hall at pagbuhos ng mga tao palabas. Stay close to me, pasigaw na utos nito sa kanya. Animo bakal ang mga daliri nitong mahigpit na nakakapit sa pulsuhan niya. What's happening? Prantikong tanong niya habang pareho silang tinatangay ng mga nagpapanik na tao. Sa laki nito, matagumpay nitong naiharang ang katawan nito sa likod niya upang hindi siya mapasubsob o matapakan ng mga tao. Sa pagitan ng malakas na hintakot na sigawan ng mga nag-stampede na mga tao at sa matinis na tunog ng alarm, pakiramdam niya ay mabibingi siya. Subalit malinaw pa ring nakarating sa tainga niya ang sagot ni Blue. I think the ship's sinking. What? Sindak na tili niya. Kung hindi lang marahil sa animo malakas na buhos ng mga taong nagtatakbuhan paket sa deck ng barko, natulos na siguro siya sa kinatatayuan. Ngunit itinutulak siya ni Blue pasulong. Pinananatiling nakaharang ang katawan nito sa likod niya habang ang mga braso naman nito ay nakaprotekta sa harap at ulo niya. Halos hindi na nga tumatapak ang mga paa niya sa sahig dahil halos bitbitin na siya nito. Nang sa wakas ay marating nila ang upper deck, kanya-kanyang takbo sa lifeboats ang mga tao. Hindi na pinapansin ng karamihan ng mga crew na nag-guide. Blue grabbed 2 life jackets for them. Mabilis na isinuot nito ang isa. Nang makitang hindi niya maisuot ang life jacket niya, ito na ang nagsuot niyon sa kanya. Hey, easy lady, snap out of it. Anito nang makita ang panginginig niya at prantikong paglilibot ng mga mata sa pandemonium na nagaganap sa paligid nila. I don't know how to swim. Atungal niya habang naaalalayan siya nito pasakay sa isang mga lifeboats. Don't worry, you won't drown. Oh, thank you. I knew you won't let me drown. Don't let go of my hand, okay? Aniya nito. Labis-labis ang pasasalamat niya sa isiping hindi siya nito hahayaang malunod. Cause the sharks will get you first. This is shark-infested waters. Dagling sinira niyon ang ilusyon niya. What? Mas malakas ang atungal niya. Mahigpit na kumapit siya sa braso nito. Ngayon siya labis na nagsisisi na tinakasan niya noong bata pa siya ang mga swimming lessons. Pero kung totoo ang sinabi ni Blue, wala ring saysay kung marunong man siyang lumangoy o hindi. Malamang nagawin siyang hapunan ng mga naglalaway na pating sa dagat. Just kidding, bawi nito. Get in the boat. Nang makasakay siya at makaupo sa tabi ng isang matandang babaeng pasahero, akala niya ay kasunod niya si Blue. Pero nang lingunin niya ito, nakita niyang bumalik ito sa barko. Blue! San ka pupunta? Sindak na sigaw niya.
Pero tila hindi na siya narinig nito dahil tumatakbo na ito patungo sa ibang pasahero na nagkakagulo. Tinulungan nito ang mga crew sa pag-guide sa mga tuliro at sindak na pasahero pasakay sa mga lifeboats. Ang huling kita niya rito ay nakatalikod ito habang inaalalay ng isang babaeng lumulan sa isa pang lifeboat. Bloody hell! Don't go Jack and Rose on me. Royal Blue Townsend. Kapag nagpakalunod ka, lulunurin kita. Malakas na hiyaw niya bago tuluyang bumaba sa dagat ang lifeboat na kinalulunan niya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.